Nang makita ko ang zero balance sa aking bank account, hindi galit ang naramdaman ko. Hiya, ang buong ipon ko, halos 2 milyong piso, di 2,000, nawala. Kinuha ng sarili kong anak, walang utang na loob. Bilang ilaw ng tahanan, ibinigay ko sa kanila ang lahat, mula sa pag-aaral hanggang sa bawat sentimo. Pero sa mata nila, ako'y isang lola na lang, isang abala. Akalain nilang tapos na. Pero hindi sila nakakita ng luha sa akin. Ang aking lihim na yaman, ang matinding pananahimik ko. Nagsimula na akong gumalaw at hindi nila alam iyon. Ibabalik ko ang aking dangal at magtuturo ako ng isang leksyon na hindi nila malilimutan. Kung nakaramdam ka na rin ng ganito, like and share mo na. At i-comment mo dyan, saan kayo nanonood? Ang anak ko, inubos ang laman ng aking bank account at isinama pa ang asawa niya pati ang biyenan nito sa Roma. Ngumiti lang ako sa sarili ko at pagkalipas ng 3 araw, tumawag siya sa akin na humahagulgol. Ma, ano ang ginawa mo? Tapos na ang pagganti ko. Ang araw na kailangan ko sana ng pinakamalaking hininga ay siya ring araw na kinuha ng aking anak ang bawat sentimo ng walang pasabi. Si Elena de la Cruz, 68 taong gulang, ay matagal na natigilan. Nakaupo siya sa kanyang luma at hapong-hapong na silya na may tela, ang silyang binili niya noong magsi-7 anyos si Jason, gamit ang una niyang disenteng sweldo mula sa paglilinis ng mga bahay sa Forbes Park. Sa harap niya, nagniningning ang screen ng cellphone sa isang notifikasyon na nagpalamig sa kanyang dugo. Available balance, C0. Binasa niya ito ng paulit-ulit. At sa ika-4 na pagkakataon, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay, isang masakit na buhol na nabubuo kapag naiintindihan na ng kaluluwa ang nangyari, pero ayaw tanggapin ng puso. Tumawag siya sa bangko. Isang robot ang sumagot. Pagkatapos, isang representante ng tao ang nagtangkang magtanong. Sinabi nila na ang mga transaksyon ay ginawa online, wire transfers para sa malalaking halaga na umabot sa mahigit 2 milyong piso, 2,000. Ito na ang buong pinaghirapan niya sa buhay, ang kanyang ipon, ang kanyang seguridad, ang tanging panghawakan niya. At saan napunta ang pera? Tanong niya, basag ang boses na para bang alam na niya ang sagot pero kailangan niyang marinig ito mula sa iba. Na-transfer po lahat sa isang account na nakapangalan kay Jason Arthur de la Cruz. Ma'am! Walang emosyong sagot ng empleyado. Nais po ba ninyong mag-file ng fraud report? Hindi sumagot si Elena. Ibinaba niya ang telepono ng walang salita, katahimikan ang bumalot sa bahay. Ang tanging naririnig lang ay ang tiktak ng orasan sa kusina at ang ugong ng isang patay ng ilaw na fluorescent. Sa labas, tumutugtog ang pamilyar na tunog ng sorbetero na walang kamalay-malay sa bangin na kalalabas lang sa kalooban niya. Tapos tumunog ang landline, ang lumang telepono na iningatan niya dahil sa nakasanayan. Hello, sabi niya, walang kabuhay-buhay ang boses. Elena, mahal, nakita mo ba ang Instagram ng Jason mo? Iyon ang excited na boses ni Dorina, ang matagal na niyang kapitbahay. Nasa Roma raw siya, anak, kumakain ng mamahaling pagkain kasama ang asawa at biyenan niya. Diyos ko, parang artista ang buhay nila. Lumunok si Elena ng mariin. Ang kaluluwa niya ay tila umalis sa kanyang katawan sandali. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang silid. Binuksan ang drawer kung saan niya iningatan ang kanyang lumang smartphone at hinanap ang profile ng anak niya. Hindi siya mahilig sa social media, pero sinusubaybayan niya ito sa malayo, parang isang taong sumisilip sa bintana sa isang buhay na hindi na niya pag-aari. Nandoon siya, si Jason, ang nag-iisa niyang anak, ang batang iniluwal niya nang may sakit at pinalaki ng mag-isa, simula nang iwan siya ng ama nito para sa ibang babae. Ang parehong anak na ibinigay niya ang lahat, pati na ang lupain ng pamilya na ipinasa sa kanya ng kanyang mga magulang para lang makapag-aral ito sa kolehiyo. Nakangiti siya, may hawak na baso, nakasuot ng malinis na puting shirt, yakap si Tanya Reyes, ang asawa niya, at si Rhonda, ang biyenan na laging tumitingin ng mababa kay Elena. Ang caption ng litrato ay nagsasabing, Roma, ang bago kong simula. Deserve ko ito.
At sa comments, sumulat si Tanya. Ang magagandang bagay ay dumarating sa mga naghihintay. Salamat sa lahat, mama-in-law na may kasamang money emoji. Hindi umiyak si Elena. Hindi siya sumigaw o may binali. Tumayo lang siya doon na hawak ang telepono na parang mainit na ladrilyo. Pagkatapos, nang walang nakakapansin, ngumiti siya. Pero ito ay kakaibang ngiti na parabang sa wakas ay naintindihan na niya ang isang bagay na iniiwasan niyang makita sa loob ng maraming taon. Sa malayo, sa ilalim ng maulap na kalangitan at sa gitna ng mga batong kalsada ng Roma, inangat ni Jason ang baso niya nang walang pagkakasala. "Tingnan mo," sabi ni Tanya habang humihigop ng mamahaling alak. "Magandang ideya na kunin ang pera. Mamamatay na rin lang naman siya. Mas mabuti na gamitin natin bago pa mapunta sa bayarin sa ospital." Si Rhonda, ang ina niya, ay tumawa ng malakas. Walang alam na matandang babae. Hindi nga niya alam kung ano ang eroplano. Wala siyang gagawing kapaki-pakinabang sa pera na yon. Walang sinabi si Jason. Tiningnan niya ang Coliseum na nagniningning ang mga mata. Ngunit may gumugulo sa loob niya, pero nanahimik siya tulad ng natutunan niyang gawin simula noong bata pa siya at nagugutom. At sasabihin sa kanya ng kanyang ina, "Magtiis ka muna, anak. Magkakaroon tayo niyan bukas." Ang mga dingding ng bahay ni Elena ay tila mas lalong tumanda ng gabing iyon. Ang lahat ay nasa tamang lugar, ngunit walang pareho ang pakiramdam. Sa istante ay may mga litrato ni Jason, noong maliit pa, noong nasa preschool, noong una niyang uniforme sa middle school, noong araw na natanggap niya ang kanyang diploma sa kolehiyo. Ang lahat ng ginawa niya para sa kanya. Noong 18 siya, ibinenta niya ang singsing ng kanyang kasal para bayaran ang high school niya. Noong 23, ibinigay niya sa kanya ang lupa ng pamilya na ipinasa sa kanya ng kanyang tatay. Noong 30, tumulong siya sa mga gastusin sa kasal kahit na hinding-hindi siya pinansin ni Tanya. Naghanda si Elena para sa kanya, naglaban ng mga damit niya at naglinis ng kalat niya, pero mas lalo lang siyang lumayo. "Ma, hindi mo naiintindihan ng mundong ito," sasabihin niya ng may pagwawalang bahala. Hindi na ginagawa ang mga bagay tulad noong dati. May malalaking plano kami ni Tanya, at ako, anak, ako ay bahagi ng mga planong iyon. Palagi kang nasa puso ko, mama, pero hindi ka pwedeng nakatali sa akin habang buhay. Isang linggo bago matuklasan ang pagtataksil, sinubukan ni Elena na bumisita kay Jason sa apartment niya sa isang lugar sa Taguig. Nagdala siya ng isang tray ng paborito niyang pritong manok at adobo na siya mismo ang nagluto. Nagring siya ng doorbell, walang nagbukas ng pinto. Nag-abang siya sa ilalim ng araw, nakaupo sa isang upuan sa loob ng 2 oras hanggang sa nilapitan siya ng doorman. "Hinahanap po ba ninyo si Mr. Jason de la Cruz?" "Oo, ako ang ina niya." Inutusan po kasi ako na huwag kayong papasukin kung hindi kayo nakaanunsyo." Lumunok si Elena. "At bakit daw?" "Hindi ko po masabi, ma'am. Pero yun po ang utos sa akin." Naglakad siya pauwi. Hindi na siya sumakay ng bus. Gusto niyang maramdaman ang hangin sa kanyang mukha, kahit na mainit at marumi ito. Inisip niya ang bawat pagkain na ipinagkait niya sa sarili, bawat madaling araw na nag-overtime siya sa trabaho, bawat sentimo na inipon niya para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, dumating si Dorina para bumisita. Nagdala siya ng leche flan at kape. "Palagi kang matatag, Elena. Huwag mong hayaang sirain nito ang puso mo. Bata pa si Jason. Baka sakaling bumalik sa katinuan." Bumuntong hininga si Elena, malayo ang tingin. "Sa tingin mo ba nagsisisi ang mga anak, Dorina?" "Oo, syempre. Kapag wala na ang kanilang ina, doon nila nare-realize ang lahat. Sana hindi pa huli ang lahat kapag nare-realize niya." "At ano ang gagawin mo?" Tumingala si Elena. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang bagay na wala roon noong dati. "Ngumiti ako tulad ng itinuro nila sa akin." Kumunot ang noo ni Dorina. "Ngumiti? Anong ibig mong sabihin?" "Sobra na ang iyak ko, Dorina. Ngayon, ngingiti ako ng tahimik dahil wala na akong natitirang mawawala. At kapag wala nang natitirang mawawala ang isang babae, nagiging mapanganib siya. Samantala, lumalalim na ang gabi sa Roma.
Kalalabas lang ni Jason mula sa shower nang marinig niya ang boses ni Tanya sa balkonahe na nakikipag-usap sa telepono. Oo, nagawa natin. Hindi man lang nalaman ng matanda. Nandito na ang pera. Bukas, magbubukas tayo ng account sa Espanya at tatantanan na natin si Jason. Oo, syempre. Akala niya magkasama kami sa lahat ng ito. Napakabobo. Tumigil si Jason. Hindi siya gumalaw. Naramdaman niya na nagyelo ang tubig sa kanyang balat. Wala siyang sinabi. Bumalik siya sa silid na parang walang narinig. Humiga siya sa tabi ni Tanya na nagkunwaring natutulog. Pumikit siya pero may nagbago at hindi pa niya alam na ang pinakamasama ay paparating na. Bumalik sa Tondo, Maynila, naghahanda si Elena ng isang tasa ng chamomile tea. Makapalang gabi. Kumikislap ang mga ilaw sa kalsada. Sa labas, nag-aaway ang mga aso sa isang basurahan. Sa loob, kinuha niya ang kanyang notebook, ang ginagamit niya para isulat ang mga recipe na hindi na niya naluto. Sumulat siya ng isang bagay gamit ang kanyang nanginginig na sulat kamay. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng aking pananahimik at ang aking pananahimik ay mas sasakit kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos, isinara niya ang notebook, humiga sa kama, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natulog siya ng walang luha. At habang natutulog siya sa kanyang simpleng tahanan, ang kanyang anak, sa isang hotel suite sa Roma, ay chinek ang kanyang telepono. May nakita siyang notifikasyon mula sa bangko. Account blocked due to suspicious activity. Ano? Bulong niya, nakatitig sa screen. Ang unang lamat ay kalalabas lang at hindi alam ni Jason na ang kanyang ina sa pananahimik ay nagsimula ng gumalaw. Minsan, ang sakit ay hindi sumisigaw. Minsan, ang sakit ay umuupo, nagmamasid at naghihintay ng tamang sandali. At ang sandaling iyon ay nagsisimula pa lang. Hindi pa ganap na umaalis ang gabi sa Tondo. Mayroon pa ring malagkit na halumigmig sa pagitan ng mga bubong na yero at mga basag na bangketa. Bumangon si Elena sa madaling araw, humahapdi ang kanyang mga buto tulad ng ginagawa niya araw-araw. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman na matanda siya. May bagong pumipintig sa loob niya. Hindi ito galit o kalungkutan. Ito ay isang determinasyon na hindi pa niya nakikilala dati sa kanyang kaluluwa. Habang nagpapainit ng tubig sa gas stove, tinitigan niya ang asul na apoy. Ang sipol ng singaw ay nagdala sa kanya pabalik sa maraming taon, sa unang araw na nalaman niya kung ano ang pakiramdam ng mag-isa. 14 na taong gulang siya nang magsimula siyang maglinis ng mga bahay sa kanto ng Forbes. Isang babae na may masamang pagkakapleto, maitim na balat at mga kamay na basag dahil sa murang sabon. Sa edad na iyon, alam na niya ang lahat ng pangalan ng pantanggal ng mantsa at kung paano tiklupin ang mga kamiseta ng amo nang hindi nagkukusot. Sa gabi, kapag umuwi siya, hindi na siya hinihintay ng kanyang ina. Tulog na ito. Ang kanyang nawawalang ama ay umalis kasama ng isang babae mula sa isang bar. Hindi umiyak si Elena, lumunok lang siya at kinabukasan, gumising bago tumilaok ang manok para bumalik sa trabaho. Noong 17 siya, nabuntis siya kay Jason. Ang ama niya ay isang lalaking 3 taong mas matanda sa kanya. Nangako itong magpapakasal sila na ilalabas siya nito sa buhay na iyon. Tumagal sila ng 8 buwan. Nang malaman niyang lalaki ang bata, naglaho ito. Umalis ito kasama ng isang babae na nagbebenta ng mga pampaganda at hindi na bumalik. Hindi umiyak si Elena. Nagtimpi lang siya, inayos ang kanyang scarf at lumabas para maghanap ng mas marami pang bahay na lilinisin. Pinalaki niya si Jason ng mag-isa, bitbit siya sa kanyang likod habang naglalaban ng damit ng ibang tao. Nang magsimula siyang lumakad, tinuruan niya itong maglaro ng mga takip ng sabon na parang mga laruang kotse. Wala silang laruan, pero may mga kwento sila. Walang refrigerator, pero may mainit na sabaw sila. Walang telebisyon, pero may mga kanta na kinakanta niya rito hanggang sa makatulog ito. Siya ang kanyang buong mundo. Nang mag-6 na taong gulang si Jason, inalok ng isa sa mga kliyente ni Elena na bayaran ang tuition fee niya sa elementarya sa isang pribadong paaralan kung papayag siyang magtrabaho full-time at manirahan doon. Hindi nagdalawang isip si Elena. Umalis siya sa bahay niya.
nanirahan sa rooftop apartment ng mga amo. At bawat weekend, tatawirin niya ang lungsod para makita ang kanyang anak. Hindi siya kailanman dumating ng walang dala. Minsan isang bagong notebook, minsan isang simpleng merienda, pero palaging may pusong handang makinig sa anumang nais sabihin ni Jason. Lumipas ang mga taon at lumaki si Jason. Nahirapan si Elena na matutong sumulat ng kanyang lagda, nanginginig ang kanyang kamay para lang ma-enroll siya bilang responsableng partido sa mga papeles sa paaralan. Natuto siyang magbasa ng mga reseta ng doktor at pagkatapos ay mga bank statement. Hindi siya mahusay sumulat, pero sapat ang pagkakaintindi niya para hindi niya hayaan ang sarili na maapi, o iyon ang akala niya. Noong 16 siya, sinabi sa kanya ni Jason, "Ma, kapag yumaman ako, ang una kong gagawin ay bibilhan ka ng bahay kung saan hindi sumisingaw ang lamig sa mga dingding." At sumagot siya nang walang pag-aalinlangan, "Huwag mo akong bilhan ng anuman, anak. Huwag mo lang akong kalimutan." Pagkatapos ay dumating ang kolehiyo. Ibinenta ni Elena ang tanging lupa na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Isang piraso ng lupa sa probinsya ng Laguna kung saan palagi siyang nangangarap na magtayo ng isang maliit na kubo. Ibinenta niya ito sa mas mababa sa halaga nito dahil kailangan ni Jason na bayaran ang enrollment fee. At gaya ng dati, hindi siya nag-alinlangan. "Ang anak ko ay magiging accountant," ipinagmamalaki niyang sinabi sa kanyang mga kapitbahay. Lalabas siya sa buhay na ito. At nakalabas nga siya, pero hindi tulad ng inakala niya. Nasa ikatlong semestre niya nang makilala niya si Tanya, isang babae na may tuwid na buhok, mahahabang kuko at ngiting parang mula sa magazine. Mula sa unang pagkakataon na nakita siya ni Elena, nakaramdam siya ng kirot sa tiyan. Hindi dahil sa selos o inggit, kundi dahil ang babaeng ito ay may tingin ng isang taong marunong lang kumuha, hindi kailanman magbigay. Si Tanya ay nagmula sa isang pamilya na nagkunwaring mayaman. Ang kanyang ina, si Rhonda, ay nagsusuot ng peking damit na may designer at nagsasalita na para bang nag-aral sa Europa. Ang unang beses na bumisita sila sa bahay ni Elena, lihim silang umikot ang bibig. "Napakagandang kulay, ang mga dingding ay napaka-rustic," sabi ni Rhonda na may mapanuyang tono. Si Tanya, nang makita ang kusina, ay nagbigay ng komento sa mahinang boses na hindi kailanman malilimutan ni Elena. "Hindi ko alam kung paano lumaki si Jason dito. Mukhang shelter ito, hindi bahay." Ngumiti si Elena tulad ng dati, pero may nasira sa loob niya. Lumipas ang mga taon at nagkamit ng lupa si Tanya. Una, hiniling niya na huwag masyadong bumisita si Elena, pagkatapos ay huwag magbigay ng opinyon sa kanilang mga desisyon, pagkatapos ay huwag dumalo sa ilang family events dahil hindi raw siya bagay. Si Jason, nalilito at bulag sa pag-ibig, ay dahan-dahang lumayo. Isang gabi, nakatira na kasama si Tanya, bumisita si Jason sa kanyang ina. Iyon na ang huling beses na ginawa niya ito nang walang pasabi. Naghanda siya ng pot roast at gravy para sa kanya, ang paborito niyang pagkain. "Ma," sabi ni Tanya, "masyado kang kasali sa buhay namin, na hindi mo kami hinahayaang lumaki bilang mag-asawa." "Gusto ko lang na maging masaya ka, anak," sabi ni Elena habang pinapanood ang kanyang pagkain na lumalamig. "Hindi ko na kailangan na alagaan mo pa ako," sagot niya na para bang nasasaktan yun sa kanya. "Ako ay isang lalaki na ngayon at ang mga lalaki ay nakakalimutan kung sino ang gumawa sa kanila na maging lalaki." Hindi umiyak si Elena. Tumayo lang siya, nilinis ang mesa at sinabihan itong dalhin ang natitirang roast sa kanya. Ang mga sumunod na buwan ay isang parada ng banayad na pagtatanggal. Nagsimulang pamahalaan ni Tanya ang pananalapi ni Jason, kinumbinsi siyang magpalit ng bank account at hiniling sa kanyang huwag sabihin ang lahat sa kanyang ina. Ayon sa kanya, si Elena ay isang limitado na babae na hindi makakaintindi sa modernong buhay. Si Jason, na nababalot sa isang halo ng ambisyon at emosyonal na manipulasyon, ay pumayag. Nagsimulang mapansin ni Elena ang mga bagay. Isang resibo sa bangko na hindi tugma, isang statement na hindi kailanman dumating, isang life insurance policy na hindi niya matandaan na autorisado niya. Doon siya nagpasya na makipag-usap kay Mang Walter. Si Mang Walter ang una niyang pag-ibig,
Isang kapitbahay noong bata pa na naging abogado sa loob ng mga dekada at ngayon ay nabubuhay ng mag-isa sa isang apartment na puno ng lumang papel at mga alaala. Hinahanap niya ito nang hindi masyadong nagsasabi. Walter, paano ko malalaman kung may gumagamit ng pangalan ko para sa mga kakaibang bagay? May problema ka ba, Elena? Wala, pero pakiramdam ko hindi ko na anak ang anak ko. Tiningnan siya ni Walter ng maingat. Hiniling ang iilang papel na mayroon siya at sa loob ng ilang linggo ay sinuri ang mga transaksyon, dokumento at transfer hanggang sa isang gabi ay inimbitahan niya ito sa kanyang bahay. Elena, ginawa ka ng anak mo bilang gwarantor sa isang joint account. Hindi ka pumirma ng anuman pero naroon ang pirma. Pero hindi ako marunong sumulat ng higit sa pangalan ko. Pinalitan nila ang pirma mo at unti-unti silang kumukuha ng pera sa loob ng 6 na buwan. Walang sinabi si Elena. Kinuha niya ang mga papel, inilagay ang mga ito sa kanyang bag at umalis ng tahimik. Nang gabing iyon, hindi siya pinatulog ng sakit. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Hindi lang minanipula ang kanyang anak. Naging aktibong bahagi siya ng pagtataksil. Ninakaw niya ang sarili niyang ina. Sa mga sumunod na araw, inorganisa ni Tanya at Rhonda ang biyahe patungong Roma. Si Jason, na walang matatag na trabaho, ay ibinenta ang kotse niya at pagkatapos ay nagmungkahi na gamitin ang ipon ni Elena. Pamilya naman ang pera, sabi ni Tanya. Bukod pa rito, hindi naman gagamitin ng nanay mo yan. Huwag kang magpakabobo. Hindi ko alam, iyon lang ang lahat ng mayroon siya. At bakit niya iniipon? Anak ka niya. Hindi mo ito ninanakaw. Hinihiram mo lang ng maaga. Nag-alinlangan si Jason, pero ginawa niya. Isang gabi mula sa kanyang computer sa bahay, inilipat niya ang lahat ng pera. Ginawa niya ito ng mabilis, nang walang masyadong pag-iisip, tulad ng isang taong nais magbunot ng ngipin nang walang anesthesia. Natapos siya, huminga ng malalim, isinara ang laptop, at hindi na lumingon pa. Natuklasan ni Elena ang pagtataksil kinabukasan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sumulat lang siya ng isang pangungusap sa kanyang notebook. Hindi namatay ang anak ko, pero namatay ang ina sa loob ko. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang katawan niya ay patuloy na tumanda, pero ang espiritu niya ay tumigas. Nagsimula siyang maglakad ng iba, mas tuwid ang kanyang likod. Nagsimula siyang tumawag, mag-check ng mga email, bumisita sa mga opisina. May inihahanda. Habang sa Roma, naglalakad si Jason sa mga batong kalsada, naniniwala na may napanalunan siya. Sa Tondo, Maynila, ang kanyang ina ay naghahabi ng sapot na magbabalik ng lahat ng kinuha sa kanya. At si Tanya ay nagpaplano na kung paano maglaho ng walang bakas. Ang hindi alam ni Jason ay hindi na si Elena ang babaeng naaalala niya. Namatay na ang babaeng iyon. Sa kanyang lugar ay nanatili ang isang nasugatang ina, pero mapagbantay. At kapag nagising ang isang nasugatang ina, walang impyerno na hindi siya handang tawirin. Hindi na sumasakit ang pagtataksil. Ang sumasakit ay ang katiyakan ng pagiging invisible, ng pagiging ginamit, ng pagiging binura na parang hindi siya kailanman nagkaroon ng halaga. Pero hindi handang maglaho si Elena ng tahimik. Dahil ang mga bagay na tinatahimik ng mga ina ay maaari ring makamatay. Walang sinabi si Elena. Hindi noong oras na yon, hindi rin sa susunod o sa susunod pa. Ang kanyang pananahimik ay hindi na ang uri na nagdurugo sa loob. Ito ay isang matalim na pananahimik, isang nagmamasid, nagrerehistro at nagkalkula. Natuyo ang mga salita sa kanyang lalamunan na para bang wala ng kabuluhan. Dahil kapag naintindihan ng isang ina na siya ay pinalitan ng isang maskara, hindi na siya sumisigaw. Nagbabago siya. Hindi napansin ni Jason ang pagkakaiba o ayaw niyang mapansin ito. Masyado siyang abala sa pamumuhay ng buhay na pinangarap niya, isang buhay na hindi amoy ng bagong laba o kape. Isang buhay kung saan ang boses na gumising sa kanya ay hindi nagsasabing anak ko kundi sir. Isang malinis, elegante at walang lamang buhay. Nanirahan si Tanya sa kanyang mundo na para bang siya ang may-ari nito. At siya, nabighani, hinayaan siya.
Nasisiyahan siya sa kung paano magsalita si Tanya ng mga salita na hindi kailanman ginamit ni Elena. Kung paano siya maglakad ng may kagandahan sa high heels. Kung paano siya mag-refer sa mga bagay na para bang lahat ay pag-aari niya. Pero sa likod ng kanyang madaling tawa at filtered photos ay mayroong banayad, malupit at tumpak na makina. Alam ni Tanya kung ano ang gusto niya at gusto niya ito ng mabilis. Isang pangalan, isang apelido, isang account at isang lalaki na kayang suportahan ang kanyang fasad. Ang mga unang komento ay dumating na nakamaskara bilang mga biro. Mahal, bakit kailangan laging may opinyon ang nanay mo sa lahat? Ayaw kong lumaki ang anak natin na napapalibutan ng pag-iisip sa antas ng kahirapan, sabi niya habang naghihilod ng kuko sa sala. Naglabas si Jason ng isang hindi komportabling tawa. Hindi naman sa gusto niyang magkaroon ng opinyon. Mahirap lang para sa kanya na bitawan ng kontrol. Palagi siyang ganyan. Hindi iyon kontrol, iyon ay awa na nakamaskara bilang pag-ibig. Ang mga babaeng tulad ng nanay mo ay nag-iisip na sila ay mga martir dahil sa pagpapalaki ng mga anak ng mag-isa. Pero hindi nila naiintindihan na ang nakaraan ay hindi nagbibigay sa atin ng karapatan na hilahin ang iba pababa. Ayaw ko niyan para sa iyo, o para sa akin, o para sa ating mga anak. Unti-unti, nagsimulang magdesisyon si Tanya kung kailan sila pwedeng bumisita kay Elena at kung kailan hindi. Una, naabala sila, pagkatapos ay mas mabuting magkita sa mga pampublikong lugar. At sa wakas ay hindi siya komportable na pumasok sa bahay ni Elena dahil amoy kulob daw ito. Tinanggap ni Jason ang lahat at bawat beses na magtanong si Elena kung bakit hindi na sila madalas bumisita sa kanya, yumuko siya. Masyado kaming maraming ginagawa, ma. Alam mo na, trabaho, mga bagay sa kasal. Tumangulang si Elena, pero wala nang inosente sa kanyang mga mata. Nagsisimula na siyang mag-ugnay ng mga piraso, tulad ng isang taong nagtatahi ng punit na saku gamit ang kamay. Si Rhonda, ang ina ni Tanya, ay hindi nagtagal upang makisali, hindi kailanman sa harapang pang-iinsulto, kundi palaging may maingat na piniling mga parirala na parang edukado, pero may tamang talim para makasakit. Miss Eleanor, humihingi ako ng paumanhin kung direkta ako, pero hindi mo ba naisip na lumipat sa isang mas disenteng kapitbahayan? Ibig kong sabihin, mas matanda ka na ngayon. Ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa isang katulad mo at sa pera na inipon mo, makakabili ka ng mas mahusay, hindi ba? Tiningnan ni Elena si Rhonda sa mata. Hindi siya kumurap, walang sinabi, pero may gumuhit sa loob niya. Nang araw na iyon, naintindihan niya na hindi nila siya gustong mapalayo. Ang hindi nila gusto ay mapalapit siya. Isang linggo sa isang family lunch na inorganisa ni Tanya, nagpasya si Elena na makipag-usap sa kanyang anak. Hinihintay niya ang sandali na pumunta si Rhonda sa banyo at si Tanya ay abala sa kanyang telepono. Tiningnan niya si Jason nang may parehong pag-ibig pero hindi na nanginginig ang boses niya. Anak, sigurado ka ba na ang babaeng ito ay tama para sa iyo? Napansin mo ba kung paano siya tumingin sa iyo kapag hindi ka nakatingin? Kung paano siya magsalita tungkol sa akin? Lumunok si Jason. Tumingala si Tanya mula sa kanyang telepono. Kalalabas lang ni Rhonda mula sa banyo. Nagbago ang kapaligiran tulad ng kapag paparating ang isang bagyo. At pagkatapos, sumabog si Jason. Tama na. Ma, nagseselos ka dahil may iba na akong babae sa buhay ko ngayon. Hindi mo sasabihin, pero iniisip mo. Hindi mo kailanman kinaya na may iba pang mahalaga sa akin. Hindi ipinagtanggol ni Elena ang sarili. Hindi man lang siya kumibot. Ibinabalang niya ang tingin niya sa kanyang plato, inilagay ang tinidor niya, at sa katahimikan na iyon, alam niyang nawala na siya. Nang magpaalam sila ng hapong iyon, walang yumakap sa kanya. Pagdating sa bahay, maingat niyang hinubad ang sapatos niya na para bang ayaw niyang abalahin ang sinuman, kahit na mag-isa siya. Umupo siya sa kanyang kama at inisip ang huling beses na sinabi ng kanyang anak, "Mahal kita," nang hindi niya hinihiling, hindi niya maalala. Ang mga sumunod na linggo ay isang impyerno na nakamaskara bilang rutina.
Nagsimulang mas madalas bumisita si Tanya at Rhonda kay Jason sa kanyang opisina. Nagdala sila ng tanghalian para sa kanya, nag-usap tungkol sa negosyo at nagmungkahi ng mga investment. Isang araw, humingi si Tanya ng access sa kanyang account para mas maorganisa niya ang mga gastusin sa bahay. "Magtiwala ka sa akin," sabi niya habang hinuhubad ang kanyang shirt sa harap niya. "O hindi tayo isang team?" Si Jason, na nakulong sa pagitan ng pagnanasa at pagiging hangal, ay pumayag tulad ng dati. Si Elena, samantala, ay hindi na natiling tahimik. Alam niyang may mali, pero hindi niya alam kung paano ito patunayan. Doon niya nilapitan ang kanyang kapitbahay, si Aling Brenda, isang babae na naging accountant sa loob ng 20 taon sa isang kumpanya ng parmasyutiko at ngayon ay retirado na, nagtuturo sa mga bata sa kapitbahayan na magdagdag at magbawas. "Brenda, kailangan kong ipaliwanag mo sa akin ang isang bagay. Paano ko malalaman kung may gumugulo sa mga account ko?" Kumunot ang noo ni Brenda. "Ang anak mo?" "Oo. May access ka ba sa bank statements mo? Hindi na sila dumadating sa akin. At transfers. Hindi pa ako kailanman gumawa ng isa. Hindi ko nga alam kung paano gawin yon." Sa loob ng ilang gabi, tinuruan ni Brenda si Elena kung paano mag-access sa bank portal sa kanyang cellphone, kung paano suriin ang mga transaksyon, at kung paano tukuyin ang mga deposito at withdrawals. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang listahan ng mga transaksyon, naramdaman ni Elena na bumabagsak ang mundo sa kanya. Malalaking halaga, kamakailang mga petsa, mga transfer na nagkakasabay sa mga araw na bumisita si Jason o humingi ng ilang dokumento. Pera na umaalis ng walang paliwanag. May access siya. Hiningi niya sa akin para gumawa ng ilang papel. Sabi niya para sa insurance daw. "Elena, hindi papel yan. Pagnanakaw yan." Ang puso niya ay nasira rin, pero hindi siya umiyak. Sa halip, humingi siya ng isang notebook at nagsimulang isulat ang bawat transaksyon, araw, oras, halaga. Bawat pisong ninakaw ay may pangalan na nakakabit dito. Isang Biyernes ng gabi, nang tila nawawala na ang lahat, may ipinakita pang iba si Brenda sa kanya. "Nakita mo ba ang transaksyong ito? Pinirmahan nila ang pangalan mo rito para i-activate ang isang joint account, pero hindi ito ang pirma mo. Ito ay isang bastos na kopya." Hinawakan ni Elena ang screen na parang humahawak sa isang sugat na nakabukas. Hindi man lang sila nag-abala na itago. Music. "Ano ang gagawin mo?" Isinara ni Elena ang kanyang telepono, huminga ng malalim, at sinabing, "Wala, hindi pa." Samantala sa Roma, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Jason. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil hindi na siya tiningnan ni Tanya sa parehong paraan. Nagbago na siya. Hindi na siya humahalik ng may kasiglahan. Gumugugol siya ng oras sa kanyang telepono na tumatawa sa sarili. At si Rhonda, hindi na nag-abala si Rhonda na magkunwari na tiniis siya. Isang gabi, may narinig siyang pag-uusap sa pagitan nila habang nagkukunwaring natutulog. "Tapos na. Bakit pa magkukunwari? Pagbalik natin, ibebenta na natin ang lahat at tatantanan na natin siya. At kung malaman niya, mabagal siya. Hindi niya man lang mapapansin. At kung sakaling mangyari, ano ngayon? Mamamatay na rin lang naman ang matanda. Sino ang magtatanggol sa kanya?" Si Elena mula sa Maynila ay nagsimulang gumalaw ng may katumpakan. Bumisita siya sa isang opisina ng bangko, humiling ng kumpletong statement, ipinaprint ang mga ito at inilagay sa mga envelope. Pagkatapos, pumunta siya sa public registry para magtanong kung may mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan na hindi niya maalala na pinirmahan niya. Doon, natuklasan niya ang isang mas masahol pa. Sinubukan ni Jason na irehistro ang kanyang bahay bilang isang shared investment property gamit ang binagong mga dokumento. Hindi siya nagtagumpay dahil sa isang teknikal na pagkakamali, pero sinubukan niya. Nang araw na iyon, hindi kaagad umuwi si Elena. Naglakad siya sa isang lumang simbahan sa likod ng kapitbahayan, hindi para magdasal, kundi para umupo lang sa upuan at tingnan ng altar. "Bigyan mo ako ng pasensya, Diyos, hindi para patawarin siya, kundi para huwag ko siyang sirain gamit ang sarili kong mga kamay." Katahimikan ang bumalot sa kanya.
Nang bumalik siya, binuksan niya ang radyo, nagpatugtog ng isang blues song at nagsimulang magganchilyo. Pero ang ginaganchilyo niya ay hindi damit. Ito ay paghihiganti. Ang mga binhi ng kawalang utang na loob ay nakatanim na at sila ay tumutubo. Malapit na ang anihan. Alam ni Elena. Naramdaman niya ito sa kanyang mga buto, sa paraan ng pag-ihip ng hangin sa mga lamat sa pinto, na para bang darating para bigyan siya ng babala na ang lahat ng inilibing sa katahimikan ay malapit ng sumibol. Mas bumigat ang mga oras bago magmadaling araw sa kanya. Hindi na siya ginugulo ng lamig. Binilang lang niya ang mga araw, hindi nang may pagkabalisa, kundi nang may estratehiya, nang may pagtahimik, tulad ng isang taong nagpapatalim ng kutsilyo ng dahan-dahan, alam na gagamitin niya ito sa eksaktong sandali. Isang umaga, habang nagwawalis ng sala, gamit ang lumang walis na tingting na tumagal ng matagal, nagpasya siyang ilipat ang silya para maglinis sa ilalim. Sa ilalim nito ay may dumi, maliliit na papel, isang tuyong panulat, at isang punit, masamang natupi na puting envelope na nakasiksik sa isang recycled plastic bag. Itatapon na niya sana ang lahat ng hindi tinitingnan, pero may sumigaw sa loob niya na suriin ito. Una, binuksan niya ang bag. Sa loob ay may isang dokumento. Binasa niya ito ng 2 beses nang hindi lubos na naiintindihan ang sinasabi nito. Nakasaad doon ang kanyang buong pangalan, ang kanyang address, at isang pirma na katulad ng sa kanya. Pagkatapos, binasa niya ang header, huling habilin at testamento. Naramdaman niyang may pumiga sa kanyang dibdib. Umupo siya sa sahig na nakalatag ang dokumento sa kanyang mga binti at binasa itong muli. Ito ay isang will kung saan di umano'y isinaayos niya ang kanyang bahay at ipon kay Jason kung sakaling mamatay siya. At sa ibaba, isang pirma, ang kanyang pirma na pinalitan. Naramdaman niya ang katahimikan ng bahay nang mas mabigat kaysa kailanman. Ang tiktak lang ng orasan at ang malayo na tahol ng aso ang pumutol sa katahimikan. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagulat, pero sa pagkakataong ito may nasira sa loob niya. Hindi iyon ang pagtataksil. Ito ay ang kumpirmasyon. Tumawag siya kay Mang Walter. Pumunta ka rito. Anong nangyari? Natagpuan ko ang kailangan mong makita. Pagkalipas ng 2 oras, nakaupo si Mang Walter sa kanyang kusina na hawak ang dokumento. Binasa niya ito ng maingat, umiiling sa pagtanggi. Ito ay hindi lang ilegal, mapanganib ito. Kung inihain niya ito, maaari mo nang nawala ang bahay nang hindi mo man lang nalalaman. Sa tingin mo siya ba? Nanatiling tahimik si Mang Walter, inilagay niya ang papel sa mesa. Hindi ito ang pirma mo, Elena. At wala kang ideya kung paano mag-draft ng isang will. Malinaw na hindi ito sayo. Ang pinakaseryosong bahagi ay ito ay isang draft. At kung may draft, malamang may totoong pagtatangka na i-file ito. Tinitigan ni Elena ang kanyang sariling mga kamay na may kunot na dumihan sa paglipas ng mga taon pero matatag pa rin. Naalala niya ang araw na sa wakas ay nabayaran niya ang huling mortgage payment sa bahay. 30 taon ng pagsisikap. Mga pagkain na ininit lang, sirang sapatos, pagtatrabaho sa pinakamaiinit na araw, paglilinis ng kalat ng ibang tao, pagtitiis sa mga sigaw ng amo, lahat para magkaroon ng sarili niya, isang bagay na walang sinuman ang makakakuha. Gusto niya akong patayin sa papel, sabi niya nang hindi nagpapataas ng boses. Tumingala si Mang Walter. Hindi niya alam kung ito ay isang metaphor o isang literal na katotohanan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakatagal, kaya't ang pagpapakulo ng kape sa kalan ay naging tanging tunog sa kusina. At ngayon, ano ang gagawin mo? Ngumiti si Elena, ang parehong ngiti na hindi alam ni Jason kung paano basahin sa tamang oras. Ngayon, ililibing ko siya, pero gising. Hindi pa lumipas ang 3 araw mula nang matuklasan niya iyon nang makatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Dr. Evans, ang internist sa health clinic, kung saan paminsan-minsan nagpapacheck up si Elena. Kailangan mo pong pumasok, Miss Eleanor, ngayon po kung pwede. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga binti.
Naglakad siya patungo sa medical center nang may parehong dangal na hinarap niya ang lahat sa kanyang buhay. Pumasok siya sa opisina na suot ang kanyang karaniwang damit. Mahigpit na nakatali ang kanyang scarf at ang notebook kung saan niya isinusulat ang bawat tableta. Magiliw siyang binati ng doktor pero walang pag-asa. Sa kanyang tingin ay may awa na amoy ng pamamaalam. Gumawa kami ng bagong blood tests at ang mga resulta ay hindi maganda. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ito na umaasa sa alam na niya. May leukemia po kayo, ma'am. Nasa advanced stage na ito. Masakit sabihin ito sa ganitong paraan, pero walang oras para sa mga pampagaan ng loob. Ang immune system ninyo ay nakompromiso na. Tinatansya namin na mayroon kayong mga 6 na buwan. Natigilan si Elena. Tinitigan niya ang isang nakapirming punto sa dingding. Isang maliit na hugis ibon na patch ng pamamasa. Walang isang luha, walang isang tanong. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan ko kung gaano kahalaga sa akin na mamatay ng may dangal. Gumulapay ang doktor sa kanyang upuan. May mga option. Maaari tayong magsimula ng chemotherapy pero hindi sigurado na tutugon kayo. Ang paggamot ay agresibo at mahal. Mas mabilis ba nitong kukunin ang buhay ko? Hindi naman. Kung gayon, huwag na. Ayaw kong mahuli ako ng kamatayan ng nakagown. Hindi alam ng doktor kung ano ang sasabihin. Hindi pa niya kailanman nakita ang sinuman na tumanggap ng balita ng sarili nilang kamatayan nang may ganitong kahinahon. Tumayo si Elena, kinuha ang kanyang bag, at bago umalis sa opisina, lumingon siya rito. 6 na buwan ay sapat na. Para sa gagawin ko, sapat na iyan. Naglakad siya pabalik sa bahay hindi dahil hindi siya kayang magbayad ng sakay, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang lungsod. Gusto niyang bawat hakbang ay magdala sa kanya pabalik sa kanyang mga ugat, kanyang kasaysayan, kanyang layunin. Tinawid niya ang kalsada kung saan siya muntik ng masagasaan ng kotse habang dinadala si Jason sa preschool. Nadaanan niya ang palengke kung saan siya nagtrabaho sa paglilinis ng mga banyo sa halagang 200 sa isang araw. Kumaway siya kay Mang Theodore, ang tindero ng juice, na walang ngipin pero may magandang memorya. Nang dumating siya sa bahay, dumiretso siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang kahon na kahoy na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob ay ang kanyang notebook na may mga tala, clippings, resibo, mga sulat na walang amoy, at isang lumang envelope kung saan niya iningatan ang tanging litrato niya ni Jason noong bata pa siya, noong natutulog pa siya na nakayakap sa kanyang binti. Tiningnan niya ito ng matagal, pagkatapos ay binuksan ang kalan, nagpakulo ng tubig, at habang umaakyat ang singaw, bumulong siya sa sarili. Wala nang pagdarasal ngayon, nagsisimula na ang trabaho. Ang una niyang ginawa ay pumunta kay Mang Walter para mag-file ng preemptive complaint, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang mamamayan. Inireport nila ang pagpapalit ng kanyang pirma, ang pagtatangka na angkinin ang ari-arian, at inilakip ang ebidensya. Pagkatapos, hiniling nila ang pansamantalang pagyeyelo ng bank account kung saan kinuha ni Jason ang pera. Para magawa ito, ginamit nila ang isang clause na nagpahintulot sa paghinto ng mga financial movements kung may hinala ng elder financial abuse. Hindi ito madali, pero alam ni Mang Walter ang mga butas. Nawalan na siya ng pananampalataya sa batas mga taon na ang nakalipas, pero para kay Elena, handa siyang punasan ang alikabok ng kanyang propesyon. Handa ka na ba sa darating? Tanong niya habang pumipirma sila ng mga papel. Ipinanganak akong handa. Hindi ko lang alam. Pagkatapos noon, pumunta si Elena sa tindahan, bumili ng isang bagong notebook na may takip na pula at nagsimulang sumulat ng magiging huling tala niya. Hindi isang talaan para sa pag-iyak, kundi isa para sa dokumentasyon. Sa unang pahina, sumulat siya. Para sa aking anak Jason, iniluwal kita mula sa sinapupunan ko ng may sakit. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko ng may pag-ibig at inagaw mo ang dangal ko ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. At ang hustisya ang tanging natitira sa akin para mamatay ng mapayapa. Samantala, sa Roma, patuloy na nagkunwari na masaya sina Jason at Tanya.
Nag-upload sila ng pang-araw-araw na mga litrato, gumawa ng mga video na may filter at ipinagmalaki ang mga plato ng pagkain na hindi man lang nila kayang bigkasin. Pero ang tensyon ay lalong lumalaki. Hindi na nagsishare ng kama si Tanya. Ginugugol ni Rhonda ang lahat ng kanyang oras sa kanyang telepono. At naramdaman ni Jason na may nawawala, tulad ng isang internal alarm na hindi tumitigil sa pagtunog. Isang gabi, habang hinahanap ang kanyang email para sa isang kumpirmasyon ng flight, nakakita siya ng isang nakatagong folder. Ito ay isang automatic backup ng mga mensahe ni Tanya sa ibang tao. Sa una, inakala niya na ito ay spam, pero nang buksan niya ito, nabasa niya ang hindi niya dapat basahin. Tanya, malapit na nating makuha ang lahat. Walang hinala ang tanga, contact at ang account. Tanya, tapos na. Pagbalik natin, iiwan na natin siya. Contact, paano kung malaman niya? Tanya, wala akong pakialam. Hayaan siyang mabulok, hindi ako mananatili sa isang taong amoy ng traumatized na single mom. Naramdaman ni Jason na bumagsak ang kanyang tiyan. Isinara niya ang computer, walang sinabi at nagkunwaring matutulog. Pero hindi niya maipikit ang kanyang mga mata ng gabing iyon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang boses, ang paraan ng pagtawag nito sa kanya ng anak ko. Kahit na mas matangkad na siya kaysa rito, ang rice pudding niya, kung paano siya tumawa sa mga lumang black and white sitcoms, kung paano niya hinahawakan ang noo niya kapag may sakit siya, at kung paano niya sinasabi sa kanya, walang sinuman ang mag-aalaga sa iyo tulad ng ginagawa ko. Gusto niya itong tawagan, pero hindi niya ginawa. Si Elena, sa kanyang bahagi, ay walang inasahan. Wala nang lambing sa kanyang paghihintay, pagpaplano lang. Bumisita siya sa mga opisina, tumawag, at inactivate ang immigration clause. Idineklara niya ang mga transaksyon ni Jason bilang kahina-hinala. Mabagal ang sistema, pero nag-activate ito. Isang international alert ang inilabas para sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Hindi nila siya ikukulong, pero pananagutin nila siya. Sa pulang notebook, sumulat si Elena, walang hustisya na mas kumpleto kaysa sa isa na inihahatid ng walang sigaw. Papanoodin ko siyang mawala ang lahat ng hindi nagtataas ng isang daliri. Ang karma ay hindi binabayaran ng karahasan. Inihahatid ito ng may pasensya. At sa gayon, ang pangalawang pagtataksil ay hindi nakasira sa kanya. Ikinonberte siya nito sa isang bagay na mas malakas, mas malamig, mas malaya. Namatay ang ina sa loob niya pero nagising ang babae. Ilang araw na lang bago bumalik si Jason sa Pilipinas at wala siyang ideya sa lindol na naghihintay sa kanya. Naniniwala si Jason na ang impyerno ay isang lugar na may apoy, parusa at sigaw. Hindi niya inakala na maaari itong maging kasing lamig ng mga batong kalsada ng Roma o kasing nakakahiya ng isang card na tinanggihan sa isang restaurant na puno ng mga turista. Nagsimula ang lahat sa isang pagtanggi sa payment terminal. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Sa loob ng wala pang 48 oras, nakita niya ang sarili na walang hawak. Walang cash, walang aktibong account, at may dalawang babae na tumitingin sa kanya na para bang siya ay isang pulubi na kalalabas lang nila sa kalsada. Sinigawan siya ni Tanya sa gitna ng kalye, sa harap ng 2 dosenang tao na huminto para tumingin. Wala kang hiya. Ano ang ginawa mo sa pera? Sinabi ko na sa iyo na huwag kang magtiwala sa nanay mong mahirap. Ngayon, sinira mo kaming lahat. Sinubukan ni Jason na magsalita pero walang sapat na salita para ipaliwanag ang hindi niya man lang naiintindihan. Alam lang niya na may mali, na ang mga account ay frozen, na ang kanyang pangalan ay naiugnay sa isang international financial fraud investigation at kailangan niyang mag-report sa Embahada ng Pilipinas kinabukasan. Nang gabing iyon, tiningnan siya ni Rhonda nang may halong paghamak at pagkainis. Binalaan kita, Tanya. Ang mahirap na batang ito ay hindi man lang magaling para maghugas ng pinggan. Pupunta ako sa isang hostel. Hindi ako matutulog sa tambakan na ito. Sinundan siya ni Tanya. Walang salita, walang paalam. Naiwan si Jason sa silid ng hotel nang mag-isa na may kalahating walang lamang maleta at ang ugong ng pagtataksil na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Samantala, sa Maynila,
Hinahabi ni Elena ang huling mga sinulid ng kanyang plano tulad ng isang kumot sa taglamig. Ang lahat ay nagkakasya. Bawat transaksyon ay may kabuluhan. Tinulungan siya ni Mang Walter na tipunin ang mga kinakailangang dokumento para i-activate ang International Capital Block, umaasa sa reklamo ng mapanlinlang na paggamit ng mga account ng isang matanda. Nakipag-ugnayan siya sa isang matandang kakilala ni Mang Walter, si Mr. Ernest, isang federal agent sa IRS Criminal Investigation Division, at nagawa niyang i-activate ang isang alert para sa pag-withdraw ng illicit fund na nagpapahiwatig ng isang sapilitang pagsusuri sa pagpasok ni Jason sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi ito paghihiganti. Walang galit. May hustisya. Sa kanyang pulang notebook sumulat siya, minsan, ang pag-ibig ng isang ina ay kailangan ding masaktan, hindi dahil sa galit, kundi para sa isang aral, dahil ang pinapayagan ay inuulit, at ang inuulit ay nabubulok. Hindi ako nanganak ng isang magnanakaw, pero ginawa siya ng mundo na maging isa. At kung ako ang kailangang maglagay ng preno sa kanya, hayaan mo na. Sinamahan siya ni Brenda nang tahimik sa marami sa mga pamamaraang iyon. Hindi na siya lang ang kanyang kapitbahay. Naging kasabwat na siya. Hindi ba masakit, Elena? Siyempre masakit. Masakit na parang pinupunit ang sarili kong balat. Pero may mga sakit na gumagaling. Ang pagpupulong sa embahada ay isang palabas ng kahihiyan para kay Jason. Pinapasok nila siya sa isang malamig, walang bintanang silid na may isang batang abogado at isang tagasalin na nagsalita sa isang mekanikal na tono. Ipinaliwanag nila na mayroong aktibong reklamo sa Pilipinas, na ang mga pondo ay frozen sa pamamagitan ng isang preemptive order, at kailangan niyang panagutan ang mga ito sa kanyang pagbalik. Umalis si Jason na may talunan na mukha. Naramdaman niya na gumuguho ang lahat. Naisip niya ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niya ang kanyang boses, ang kanyang tingin, at alam niya na alam nito na ang lahat ng ito ay nagmula sa kanya. At pagkatapos, tulad ng isang nawawalang bata, diniyal niya ang kanyang numero. "Ma," sabi niya pagkasagot nito. Sa kabilang dulo ng telepono, si Elena ay nasa kanyang kusina na naglilinis ng mga black-eyed peas gamit ang lumang salaan na para bang walang kakaiba na nangyayari. Nakilala niya kaagad ang boses, nanginginig ang kanyang kamay pero hindi sapat para mahulog ang telepono. "Ma, ano ang ginawa mo? Kinuha nila ang lahat sa akin. Mag-isa ako. Umalis na si Tanya. Si Rhonda din. Sabi nila, ikaw ang gumawa nito." Nanatiling tahimik si Elena. Huminga ng malalim at pagkatapos ay sumagot ng may tahimik, matatag na boses na para bang nagsasalita mula sa isang lugar na hindi na maaabot ni Jason. "Wala akong kinuha sa iyo, anak. Pinahinto ko lang ang kinukuha mo sa akin." "Ma, gusto nila akong arestuhin. Sabi mo palagi kang nandyan para sa akin." "Nandyan ako hanggang sa huminto ka na sa pagiging nandyan para sa sarili mo. Tulungan mo ako, ma. Hindi ko alam ang gagawin. Matuto." Ibinaba niya ang telepono. Wala na siyang ibinigay pa. Walang luha, walang paghingi ng tawad, walang paliwanag. Iyon ang unang beses na pinahintulutan niya ang sarili na isipin na kailangan ng kanyang anak na magdusa para maintindihan. Dahil minsan, mas nagtuturo ang sakit kaysa sa pag-ibig. Nang gabing iyon, hindi natulog si Elena, hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil umupo siya para sumulat ng isang liham para sa kanya. Hindi ito isang paalam. Ito ay isang emosyonal na testamento, isang liham na iiwan niya sa pulang notebook sa huling pahina. Ito ay para sa kanya, para kapag bumalik siya. "Aking pinakamamahal na Jason, ikaw ang dahilan ko kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. Ikaw ang aking laban, ang aking lakas, ang aking pagmamalaki. Ibinigay ko sa iyo ang mayroon ako at ang wala. Ipinagkait ko ang sarili ko ng pagkain, pahinga at kumpanya para sa iyo. At hindi ako nagsisisi. Ginawa ko ito ng may pag-ibig, pero nakalimutan mo kung sino ka. Pinalibutan mo ang sarili mo ng mga multo na may mamahaling pabango. At sa kanilang kasabikan, napatayin ako habang buhay ako. Pinilit nila akong magising. Hindi kita kinaiinisan. Hindi ko kaya.
Pero hindi na ako ang babaeng naghihintay ng tahimik para maalala siya ng kanyang anak. Ngayon, ako ang nagtuturo sa iyo kahit masakit. At kung sakaling magsisi ka talaga, nandito ang liham na ito. Hindi para iligtas ka, kundi para hindi mo masabi na walang nagbabala sa iyo. Sa dulo ng liham, gumuhit siya ng isang maliit na puso. Iyon ang pinakamatamis na natitira sa kanya. Naglakad-lakad si Jason sa mga kalsada ng Roma nang walang patutunguhan. Natulog siya sa murang hostel. Minsan kumakain siya, minsan hindi. Wala siyang matatawagan. Hindi sumasagot sina Tanya at Rhonda. At alam niya na ang kanyang pagbalik sa Pilipinas ay hindi isang paglapag. Ito ay isang pagbagsak. Sa wakas, kumuha siya ng isang return flight, natatakot, nahihiya, na may lamig sa kanyang mga buto. Alam niya na hinihintay siya, hindi nang may yakap, kundi nang may mga utang na hindi pa nababayaran. Si Elena, sa kanyang bahagi, ay handa na. Ang kanyang kalusugan ay lumalala, pero ang kanyang kaluluwa ay mas malinaw kaysa kailanman. Kinalbo niya ang kanyang ulo, bago pa kunin ng kemo ang kanyang buhok. Ginawa niya ito sa kanyang banyo gamit ang gunting na pangtahi. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at sinabing, "Ngayon, mukha na ako kung sino ako." Sinamahan siya ni Mang Walter sa kanyang huling doctor's appointment. Kinumpirma ng doktor na mabilis na sumusulong ang cancer. Tumango siya. "Alam mo," sabi niya, "hindi ako kailanman natakot mamatay. Ang masakit sa akin ay ang hindi ako makaalis ng mapayapa. Pero ngayon, alam kong aalis ako ng maayos ang lahat." Nang gabing iyon sa kanyang kama ng mag-isa, nakaramdam si Elena ng matalim na sakit sa kanyang dibdib. Binaluktot niya ang sarili pero hindi siya tumawag ng sinuman. Yumakap lang siya sa sarili, bumulong ng pangalan ng kanyang anak, hindi bilang isang reklamo, kundi bilang isang paalam. Ang katahimikan ng bagyo ay iyon lang. Ang eksaktong sandali bago ang pagguho. Ang pagkukunwari na kalmado bago ang hindi maiiwasan. Pero hindi natakot si Elena sa katapusan dahil nagawanan niya ang dapat niyang gawin. At si Jason ay malapit nang harapin ang mga labi ng buhay na siya mismo ang sumira. Nang lumapag ang eroplano sa Pilipinas, walang naramdamang emosyon si Elena. Hindi siya nagulat sa pagbati ng kapitan o sa kakaibang wika na hinaluan ng mga anunsyo sa paliparan. Wala siyang pakialam sa mga kisame na salamin o sa mga mukha ng dayuhan. Hindi siya naglakbay para humanga sa anuman. Naglakbay siya para isara ang isang siklo, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang saksi. Sa halos 70 taong gulang, nanginginig ang kanyang katawan. Oo, pero hindi dahil sa takot. Ang pisikal na sakit ay bahagi na ng tanawin. Ang nagpapatatag sa kanya ay ang layunin. Ibinenta niya ang iilang bagay para bayaran ang tiket na iyon. Ang blender, ang malaking salamin sa sala, at isang singsing na iningatan niya simula noong bata pa si Jason. Hindi siya nagsisi. Ang halaga ay walang kabuluhan kumpara sa emosyonal na kalayaan na hinahanap niya. Sa paliparan, hinihintay siya ni Mang Walter. Dumating siya isang araw ng mas maaga para ihanda ang lahat. Gumawa siya ng mga paraan, pinroseso ang mga permit, at inayos para makarating si Elena sa embahada kapag nagbigay ng testimonya si Jason. Hindi ito legal na kinakailangan, pero ang opisyal ng consular ay isang matandang kaibigan at anak din ng isang single mother. Naintindihan niya ang hiling ng hindi nangangailangan ng masyadong maraming paliwanag. Nang makita niya itong dumating, inalis ni Mang Walter ang kanyang sombrero. "Hindi ka mukhang isang babae na malapit ng harapin ang kanyang anak. At hindi ka mukhang isang retiradong abogado," sagot ni Elena nang hindi direkta na tumitingin sa kanya. "Sigurado ka ba rito?" "Buhay ako. Sapat na iyan." Naglakad sila patungo sa kotse. Sa biyahe, sinubukan ni Mang Walter na pagaanin ang tensyon gamit ang iilang anekdota, pero hindi sumali si Elena. Wala siya roon para makipag-usap. Mayroon siyang isang huling gawain. Sa kanyang bag, may dala siyang makapal na yellow envelope na may mga item na walang material na halaga, pero may walang hanggang bigat. Samantala,
Sa isang silid ng hotel, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Jason sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balbas ay magulo, at ang kanyang ekspresyon ay nag-iiba sa pagitan ng pagkapagod at panik. Magpapakita siya sa Embahada ng Pilipinas para pumirma ng isang opisyal na deklarasyon na maghihiwalay sa kanya mula sa mga joint account kasama ang kanyang ina. Pero alam din niya na sa paggawa nito, aaminin niya na pinamahalaan niya ang mga account na yon gamit ang maling dokumentasyon. Bilang kapalit, pumayag ang embahada na huwag siyang arestuhin kundi irehistro siya sa isang economic watch list at ang kanyang pagbalik sa Pilipinas ay kondisyonal. Kailangan niyang magpakita sa isang financial authority sa pagtapak sa lupain ng Pilipinas. Nang bumaba siya sa lobby ng hotel, nakita niya si Tanya na naghihintay sa kanya. Nakasuot siya ng maitim na salamin at isang pulang coat na mukhang hiniram. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pag-ibig o pagkapuot, convenience lang. "Huli ka na," sabi ni Tanya nang may inis. "Hindi ko alam na pupunta ka. Hindi mo rin alam na napakawalang silbi mo at heto tayo. Ano ang gusto mo? Makita kang bumagsak?" Kinuyom ni Jason ang kanyang mga kamao. Ang sinabi niya ay hindi na nakasakit sa kanya. Ang nakasakit ay ang pagpapahintulot niya sa sarili na hubugin ng isang babae na itinuturing siyang disposable. Pagdating sa embahada, dinala sila ng mga opisyal sa isang puti, tahimik na silid ng paghihintay na may mga silyang metal. Ngumuya si Tanya ng gum na para bang nasa shopping mall siya. Pinawisan si Jason. Bawat minuto ay bumibigat na parang isang oras. Pagkatapos, bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Nakasuot siya ng kulay abo na sweater, isang mahabang palda, at isang maitim na asul na scarf sa kanyang mga balikat. Ang kanyang ngayon ay kaunti ng buhok ay natatakpan ng isang itim na bandana. Naglakad siya ng dahan-dahan pero tuwid. Hawak niya ang yellow envelope sa kanyang mga kamay. Nang tawirin niya ang silid, nagtagpo ang kanyang mga mata kay Jason. Bigla siyang tumayo. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong niya. Pumutok ang boses. "Pumunta ako para panoorin kang pumirma, hindi bilang isang ina, bilang isang saksi." Naglabas si Tanya ng isang masakit na tawa. Ang tamis. Dumating ang matanda para magbigay ng kanyang huling palabas. Tiningnan siya ni Elena, hindi nang may galit, kundi nang may awa. "Kinuha mo ang lahat ng mayroon siya," sabi niya sa mahinang boses. "Pero tinuruan ko siya nang hindi na niya kailanman magkakaroon pa." Pagpapatawad. Tumawa ng mapang-uyam si Tanya. "Pagpapatawad, ma'am? Ang anak mo ay isang kabiguan. Pinalaki mo ang isang parasite. Hindi, pinalaki ko ang isang mabuting bata. Ginawa mo siyang ganito at hinayaan niya na gawin mo." Ipinikit ni Jason ang kanyang mga mata. Hindi na niya kaya. "Ma, hindi ko alam kung kailan ako nawala." Lumapit si Elena, iniabot sa kanya ang envelope. "Nandito ang mga litrato mo. Ang mga una mula nang matuto kang maglakad at magsulat. Nandito ang una mong liham kay Santa Claus. Minsan humingi ka sa akin ng bisikleta at sinabi ko sa iyo kung makakakuha ka lang ng A sa math at nagawa mo. Tinupad ko ang aking pangako, anak." Kinuha ni Jason ang envelope, nanginginig ang kanyang mga kamay. "At nandito rin ang liham na sinulat ko sa iyo, hindi para iligtas ka, kundi para hindi mo masabi na walang nagbabala sa iyo." Umupo sila. Pumasok ang opisyal ng embahada at ipinaliwanag ang pamamaraan. Pumirma si Jason. Sa sandaling iyon, ang kamera ng isang Amerikanong turista na naghihintay ng kanyang pasaporte ay nag-record ng bahagi ng huling dialogo. Ipinakita ng mga imahe si Elena na nakatayo, basa ang kanyang mga mata na nagsasabing, "Ikaw ang aking buhay, pero hindi ako kailanman naging iyo. Ngayon, naiintindihan ko, hindi ka ipinanganak para mahalin ako, kundi para magsilbi bilang aking salamin." Ang recording ay na-upload sa social media ng araw na iyon. Sa loob ng ilang oras, nag-viral ito. Nagkomento ang mga tao mula sa lahat ng dako. Ang inang iyon ay isang reyna. Ganyan magturo ng aral ng walang karahasan. Ang dangal ay hindi tumatanda. Hindi maiangat ni Jason ang kanyang ulo. Tiningnan siya ng opisyal ng may awa.
Tapos na ang lahat. Maaari na kayong umalis. Ang inyong ina din. Umalis na si Tanya. Hindi siya naghintay ng sinuman. Umalis siya tulad ng pagdating niya nang walang paghingi ng tawad, nang walang kaluluwa. Sa daan pabalik sa hotel, naglakad sina Elena at Jason nang tahimik sa isang makitid na kalye sa Roma. Sa isang kanto, tumigil siya. Dito na tayo maghihiwalay? Ma, sinubukan niyang sabihin, pero pumutok ang boses niya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako, pati na ang aking pananahimik. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang tanging bagay na tinatanggihan mong tanggapin, ang katotohanan. Patawarin mo ako? Pinatawad na kita. Wad na. Ang problema ay hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. May magagawa ba ako? Oo, mabuhay ka sa ginawa mo at gawin mo itong maging mahalaga. Lumingon si Elena at naglakad palayo ng dahan-dahan. Hindi na niya ito nakita pa. Nang gabing iyon, binuksan ni Jason ang envelope sa kanyang silid. Ang mga litrato ay nanilaw pero buo. Ang liham na sinulat sa asul na tinta ay amoy lavender. Nang matapos niya itong basahin, bumagsak ang mundo sa kanya. Lumuhod siya sa sahig at umiyak tulad ng hindi niya pag-iyak simula noong bata pa siya. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa kahihiyan. At alam niya na nawala niya ang isang bagay na hindi na niya mababawi, ang dangal ng isang ina. At ang hustisya, kapag nagmula sa isa na pinakamamahal ka, ay ang pinakamahirap sa lahat. Bumalik si Jason sa Pilipinas ng tahimik, walang maleta, walang pangako, walang kaluwalhatian. Dumaan siya sa customs na parang isang multo. Walang mga kamera, walang pamilya na naghihintay sa kanya, walang nagtatanong tungkol sa kanya. Ang tanging dinala niya ay ang yellow envelope na may mga litrato niya noong bata pa at ang liham na iniwan ng kanyang ina. Ang iba pa, nawala na niya ang lahat. Ang paliparan sa Maynila ay tila mas kulay abo kaysa kailanman. Mabigat ang hangin, siksik, na para bang ang kanyang pagkakasala ay lumulutang sa kapaligiran. Wala siyang mapupuntahan. Hindi sumasagot si Tanya sa mga tawag. Ang kanyang biyenan ay blocked ang lahat ng kanyang kontak at ang kanyang mga dating kasamahan sa opisina ay nagkunwaring hindi siya kilala. Nalantad siya sa social media, kinutya ng libo-libo, tinatakan bilang ang walang utang na loob na anak na nagnakaw sa kanyang ina para dalhin ang kanyang asawa at biyenan sa Europa. Naglakad siya sa mga kalsada ng kapitbahayan kung saan siya lumaki. Ang tondo ay pareho pa rin. Ang parehong mga potholes, ang parehong graffiti sa mga dingding, ang parehong mga tindero sa kalye na nagbebenta ng mga paninda sa paglubog ng araw. Pero may isang bagay sa loob niya ang hindi na pareho. Bawat kalye ay may isang eko, isang alaala, isang paninisi. Nadaanan niya ang kanyang dating paaralan. Naalala niya nung naglalakad ang kanyang ina na hawak ang kanyang kamay, ang kanyang apron ay amoy bleach at ang kanyang sapatos ay lumana. Palagi niyang sinasabi, "Hindi ka mabubuhay na naglilinis ng sahig tulad ko. Magkakaroon ka ng sarili mong desk at suit." At nagkaroon siya noon sa loob ng ilang sandali hanggang sa ipinalit niya ito sa mga kasinungalingan. Si Elena ay nakabalik na. Nagbalik siya ng mag-isa. Hindi niya kailangan ng kumpanya. Nabuhay siya sa buong buhay niya sa kumpanya ng kanyang pananahimik at hindi ito bumigat sa kanya. Bumalik siya sa kanyang bahay na may mga lamat sa mga dingding, ang parehong semento na sahig at ang rocking chair na umuugong kapag umuugoy siya. Bumalik siya sa kanyang buhay na parang isang taong bumabalik sa lugar na hindi sana niya iniwan. Nagdala si Mang Walter ng gamot para sa kanya. Naghanda si Brenda ng magaan na sabaw para sa kanya. Ang pinakamalapit na mga kapitbahay ay nag-alaga sa kanya sa mga kusang loob na pagpapalit. Hindi dahil humingi siya, kundi dahil ang dangal ay pinaparangalan din habang buhay. Naging alamat siya sa kapitbahayan. Inakala ng ilang bata na naglakbay siya para parusahan ang masasama. Ang iba na siya ay isang mangkukulam. Ang iba na hinarap niya ang mob. Iilan lang ang nakakaalam ng katotohanan at wala silang sinabi. Hindi masyadong nagsasalita si Elena. Nakikinig siya sa blues music sa hapon. Minsan mula sa pintuan ay pinapanood niya ang mga bata sa kapitbahayan na naglalaro.
Tumawa siya sa kanila. Binigyan niya sila ng mga lollipop, nakikinig ng maingat kapag nagsasabi sila ng mga kasinungalingan ng bata. Nakuha niya ang kanyang kapayapaan pero hindi ang kanyang lakas. Ang kanser ay dahan-dahang sumusulong pero matatag. Bawat linggo ay tila mas marupok siya. Masyadong malaki ang kanyang damit. Mas nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero hindi siya kailanman huminto sa paglalakad sa kanyang bahay. Hindi niya kailanman hinayaan ang sarili na bumagsak. Isang linggo ng umaga, naglakad si Jason sa pintuan. May dala siyang isang bag na may donuts. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-iisip kung dapat siyang pumunta. Hindi siya natulog o kumain pero may humiling sa loob niya. Hindi niya inaasahan na bubuksan niya ang pinto. Gusto lang niya itong makita upang makita kung humihinga pa rin ito. Mula sa kabilang bangketa, nakita niya itong nakaupo sa kanyang rocking chair. Nakasuot siya ng isang lumang sweater at isang shawl na nakalagay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay payat pero hindi talunan. Ngumiti siya sa ilang bata na naglalaro sa malapit. Ang isa sa kanila ay nagdala sa kanya ng isang bulaklak na pinili mula sa parke at niyakap niya ito na parang sarili niyang dugo. Hindi tumawid si Jason sa kalye. Tiningnan lang niya ito. Naramdaman niya ang isang buhol sa kanyang lalamunan, naglakad ng dahan-dahan, iniwan ang bag ng donuts sa porch at umalis. Hindi tumingala si Elena pero naramdaman niya ito. Hindi niya binuksan ang pinto. Hindi ng araw na iyon. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Jason, palaging sa parehong oras. May iniwan siyang isang bagay, mga bulaklak, pastries, isang note na walang pangalan. Hindi siya kailanman naglakas loob na kumatok. Hindi siya kailanman humiling na pumasok. Wala siyang karapatan. Nagbabayad lang siya ng hindi alam kung matatapos ba ang utang. Isang gabi, kinuha ni Elena ang kanyang pulang notebook, binuksan ito sa huling pahina at may nanginginig na kamay, sinulat ang kanyang huling note. Hindi ito mahaba, sapat lang, tulad niya. Anak ko, ang pag-ibig ay hindi hinihingi, ito ay ibinibigay. At kung natutunan mo yan, kung gayon, hindi ka na nawawala. Huwag mo akong hanapin kapag wala na ako. Ako ay nasa bawat pagkakamali na pinili mong hindi na ulitin. Sa bawat gawa ng kabaitan na ginagawa mo nang hindi umaasa ng anuman bilang kapalit, kung gusto mong patawarin ang sarili mo, magsimula sa iba. At kung sakaling magawa mong makita ang iyong ina sa mga mata ng ibang babae, huwag mo siyang biguin. Iyan ang magiging pagtubos ko. Pumirma siya gamit ang kanyang buong pangalan. Tinupi niya ang liham, inilagay sa isang envelope at sumulat sa itim na tinta. Para kay Jason, ang umaga na huminto siya sa paghinga ay maliwanag. Sumikat ang araw sa mga bintana. Sa kanyang kandungan ay ang pulang notebook, ang envelope at isang kumot na ginantsilyo ng sarili niyang mga kamay. Nakita siya ng mga kapitbahay na napapalibutan ng mga bulaklak na iniwan ng mga bata. Ang kanyang mukha ay mayroong katahimikan na iilan lang ang kayang magkunwari. Walang drama, walang sigaw, katahimikan lang pagkatapos ng bagyo. Dumating si Mang Walter muna. Tiningnan niya ito ng tahimik, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak. Alam niya na ayaw niya ng luha. Alam niya na namatay siya tulad ng pamumuhay niya nang may dangal. Inihanda ni Brenda ang wake sa tulong ng mga kapitbahay. Ito ay simple pero puno ng pag-ibig. Hindi sila tumanggap ng mga mamahaling wreaths. Bulaklak lang mula sa parke, mga guhit ng mga bata, at ang mga kanta na gusto niyang pakinggan. Hindi inabisuhan si Jason, pero alam niya. Alam niya ang sandali na nagbago ang hangin at may isang bagay sa kanyang dibdib ang namatay. Tumakbo siya sa bahay, nakita ang bukas na pinto at naglakad ng dahan-dahan. May mga kandila sa sala, walang huminto sa kanya, walang yumakap sa kanya. Pumunta siya sa katawan ng kanyang ina. Lumuhod siya, hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Sa tabi niya, natagpuan niya ang envelope na may pangalan niya. Binuksan niya ito. Binasa niya ang bawat salita ng malakas ng mag-isa sa isang bulong. Umiyak siya, pero hindi tulad ng dati. Umiyak siya ng tahimik tulad niya. Sa isang kanto ng silid ay may isang bukas na kahon na kahoy. Sa loob ay isang litrato niya noong bata pa siya na may sulat kamay na note sa likod.
Naniniwala pa rin ako sa iyo, anak. Kinuha ni Jason ang litrato, idiniin ito sa kanyang dibdib, pagkatapos ay lumabas sa bakuran at umupo sa silya kung saan siya dating nakaupo. Tumingala siya sa langit at naintindihan na nawala niya ang kanyang ina, pero marahil ay maaari pa siyang makita ang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ng kapitbahay na ang lalaking dumating na may donuts ay nanatili na sa bahay. Wala siyang bagong kasangkapan o luho, walang mga bisita, isang lumang silya lang, isang pulang notebook at isang litrato sa estante. Ang mga umaalis ay nagbibigay ng espasyo. Ang mga nananatili minsan ay pinupuno ito ng alaala at minsan ng pagtubos. Ang pananahimik ng nanay, hindi iyon takot, iyon ay pag-obserba. Habang nagpapakasaya si Jason at si Tanya sa Roma, umaasa sa ninakaw na pera, hindi nila alam, gumagalaw na ako, tahimik. Naramdaman niya ang unang lamat, ang account blocked na iyon, ang unang crack. Ang sakit ay hindi laging sumisigaw, ika nga. Minsan, naghihintay lang ito. At ang sandaling iyon, ang sandali ng hustisya, ay nagsisimula pa lang. Abangan kung paano babagsak ang aking anak sa susunod na kabanata. Huwag mong kalimutang mag-subscribe. Kwentuhan mo ako. Sa tingin mo ba, magsisisi pa si Jason?